Kabi-kabirang sunog ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkasunog sa Quezon City, gayon din po sa Muntinlupa. At may mga nawala ng malay at nalapnos na mga alagang hayop. Saksi si Darlene Can. Binulabog ng sunog ang mga residente sa Barangay UP Campus sa Quezon City pasado alas 9:30 ng umaga kanina. Sa kuha ng drone, kita ang nagngangalit na apoy at makapal na maitim na usok. Sa kapal ng usok at tindi ng init, may mga residenteng nahirapang huminga. May nawalan din ng malay. Maging ang ilang fire volunteer nahirapan ding makahinga. Nagtulong-tulong naman ang mga responder na ilikas ang isang stroke patient. Nalapnos din ng isang pusa at nilapatan ng paunang lunas. Mabilis na lumaki ang apoy kaya inakyat ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nagiging pahirapan para sa ibang mga bumbero na rumesponde rito sa sunog dahil maliliit yung mga eskinita papasok dito sa area kung nasan yung mga natutupok na bahay. Kaya yung iba sa kanila tumungtong na dito sa mga bubong ng mga katabing bahay para lang makaresponde sa sunog. Ayon sa BFP, 6 na residente at 3 fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries at nahirapang huminga. Hindi naman bababa sa 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pinapaantabay ko na yung possible maging evacuation center nila na Amorsolo Cover Court at saka Dagohoy Cover Court. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog na naapula matapos ang mahigit 5 oras. Triangle of fire ay heat, oxygen, and fuel. Ang heat po, kung mainit talaga, mas mabilis po masusunog ang mga bahay. At kung napansin nyo po ulit, ang mga bahay po ay made of light materials. Pasado alas 5 ng umaga, nagkasunog din sa sitio Masagana, Barangay Alabang, Muntinlupa. Gumamit ang mga bombero ng thermal drone para makita kung nasaan nakasentro ang apoy na tumupok sa tinatayang 50 bahay. Nagsimula po ang sunog sa isang 2-story na residential unit, residential house. So ito pong bahay na ito, ang aming pong pagkakaalam, ay ang baba po ay concrete while the second floor is light materials. Naapula ang sunog pagkatapos ng 2 oras. Patuloy ang investigasyon sa halaga ng pinsala at sanhi ng apoy. Napakalaki rin ng usok na dulot ng sunog na sumiklab sa isang gusali sa Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa mga bumbero, ginagamit itong bodega ng plastik. Sa Cebu City, mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy. Ayon sa City Social Welfare Services, umabot sa halos 200 pamilya ang naapektuhan. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na naapula matapos ang 2 oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog na nag-iwan ng 1.5 million pesos na danyos. Pansamantalang nanunuluyan sa isang gymnasium ang mga nasunugan. Sa Lapu-Lapu City, mabilis na nilamon ng apoy ang ilang bahay. Ayon sa Lapu-Lapu City Rescue, 11 ang natupok na bahay habang 7 ang partially damaged. Pansamantalang nanunuluyan sa isang paaralan ng mahigit 20 apektadong pamilya. Ayon sa Lapu-Lapu City BFP, kuryente ang isa sa tinitingnan nilang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.